Guys, Hisense TV guys. Same lang ata ito problema sa inyong TV guys. Yun guys, lalabas lang yung logo tapos mamamatay agad. Yun, tapos babalik na siya sa mamamatay na agad yung kanyang indicator light. Babalik na sa pula na indicator light. Di ba pagka pindot nyo is mawawala yung indicator tapos lalabas yung logo tapos babalik ulit sa red indicator light lang. So tiningnan natin kung bukas yung backlight, wala naman. So yun na nga, may suspect siya tayo sa mainboard. Palagi-laging yan na encounter natin kahit sa anong brand, mapa-deband man yan. Ito katulad nito, Hisense, Skyworth, minsan sa board po na kakaroon ng diferensya po. Mamaya po panoorin niyo yung video po hanggang sa huli, malaman niyo po yung kung anong sira niyan, tapos kung paano maiwasan yan. 100% po na malaman nyo kung paano siya nasira ang inyong TV, kung paano yan nagkaganyan ng ganyang sira, at kung paano po maiwasan po. Yun po, panoorin nyo po sa dulo mga sir, para kahit pa paano may matutunan po kayo dito sa aking video, para kahit pa paano po sa mga sharing lang natin o friendly advice. Yun nga po so yun nga po laki tayo lagi pagka may silyo, ibig sabihin tayo pang unang gumawa. So yun po, katulad niya lubo na yung kapasitor niya. Yun, sorte at ganun lang. Minsan po nadadali yan dyan yung kanyang IC. Yun po yung may heatsink ko. Pag nangitim na yan masyado, ibig sabihin overheat na yung kanyang IC, umangat na sa hinang. May kaso din akong ganun. So yan naman po is low bola yung capacitor. Hindi lang po kasi po yung capacitor po yan po may value. Pagka kailan eksakto yung value, o pwede man na mas lamang yung capacitor. Kaya po pumili po kayo ng mapagkakatiwalaan technician, hindi po yung barabaran technician. Baka po masobrahan naman ng pagkabit ng capacitor, size ng capacitor, masisira rin po yung inyong mainboard po. Tapos kung kukulangin naman po ng capacitor, yung value ng capacitor sasabog din po. So yun nga pong binabayaran nyo skilled po ang inyong binabayaran, hindi po yung basta lang na capacitor lang yung sira tapos ang mahal-mahal na singil mo 3.5 na. Ayan po, katulad niya Actually po, hindi ko ito nasingil ng eksaktong singilan talaga. Katulad niyan, 3.5 to 4K, depende sa layo. Ito malapit lang sa akin. Dapat nga po 3.5 o singil ko dyan. Kaso po yung ating customer is oldest na po. Sinanay na, halos siya na lang mag-isa sa kanilang bahay. Yung mga anak nasa kanya-kanyang bahay na. So yun, naantig naman yung ating kalooban na yatay 1K lang daw yung budget. Hindi pa siguro alam ng lolo natin na mga panibagong panahon na ngayon yung ganitong TV. Kailangan na medyo mataas na yung budget. So dito naman po sa side na ito ay malakas talaga yun Dito ko na maikwento yung sharing is caring natin. Ayan, sinet up na natin. Tingnan natin yung kanyang backlight po. Yun po ang lagi natin na-encounter po. Naka 100 yun Grabe, di ba? So yun ang lagi-lagi natin na-encounter. Nag-overheat siya. Sobrahan ng backlight settings, sobrahan ng liwanag, so nag-overheat yung board. Ang kadalasan, minsan bumibigay yung kanyang backlight agad-agad pag hindi nasira yung kanyang capacitor. Minsan nagkakaroon ng guhit-guhit, nagkakaroon ng overheat sa screen, nagkakaroon ng sunog sa gilid. Yun po ang lagi natin na-encounter po, lalo na pa pag Samsung po. Kaya yun nga po sa sharing is caring ulit po, adjust nyo po yung katulad in-adjust natin ng 5% to 10% ata, hindi ko na nakita kasi nag-voice over lang tayo. Yun po, bawi lang kayo dyan sa brightness pag nabiting kayo. Yan, 50% lang yung kanyang brightness, tapos medyo binabaan natin talaga yung kanyang backlight settings. Bawi na lang kayo sa brightness po mga sir pagka medyo dumilim-dilim na. Tapos sa haba na ng panahon na inyong pinapanood, pag medyo madilim na, doon na kayo mag-a-adjust. So hinahanap natin yung dyan yung
apply to all settings kasi meron kasing TV na kailangan mo siya ilagay sa apply to all settings, lalo na po sa mga TCL po mga sir, kailangan nyo siya ilagay sa apply to all settings para mapa Netflix, YouTube, same sila ng display. So yun nga po yun maganda na yung labas. So yun nga po ang patunay na sira yung capacitor, silingin lang natin po ng 1K. So yun nga po so, baka sa iba dyan sasama yung loob nyo na bakit sa mga katulad mga technician, bakit ang mura ng singil ko. So yun nga po narinig nyo naman kanina na all this na po, sinanay na lang mag-isa sa kanilang bahay, tsaka malapit lang po ito sa aking shop. Tsaka sa iba naman, sa hindi pa po nakaintindi ng presyo, ba't ganyan kamahal po? Yun nga po, nasabi ko na rin na skilled po ang inyong binabayaran, hindi po yung murang gawa na mapamura po kayo. Lalo na po pagka service center po, ubod po yan ng mahal po kasi magbabayad po sila ng tao tsaka pwesto. So yun na nga po, success na yung ating trabaho. So na yan balanse na sa mata, hindi na masakit, hindi katulad kanina. Hindi na halos mag-overheat yan, lalo na pag mainit yung panahon, malakas makapag-overheat. So ito pa lang home service natin po sa Alfonso Village, Imus Cavite. So yun, nandyan lang yung ating shop pagkalabas sa Alfonso Village. Pag galing kayo ng Bukandalan naman, yan, papunta kayo ng Gahak or Kawit. So nandyan lang ating shop na Netflix Electronics, Alapan 1B, Imus Cavite. Search nyo lang po yan, yung ganong sinabi ko sa Google Map, kasi makikita nyo yun sa Google Map yung ating shop. So yun nga po at nag-home service pala tayo mga sir sa buong Calabarzon, NCR, tsaka Marilaki na rin po. Abot na rin po halos natin yan. Yun po yung ating shop yung ating logo, yan. Tapos yung mga katabi natin dyan, shout out dyan, mga warrior yan, mga mauyon ba, ay joke lang. Pero siyang tunay naman. May pahaging. Mauyon yung mga kapitbahay natin dyan, kaya shout out. So yun nga po, maraming salamat po sa panonood po. God bless us.